Isang maligayang araw po ng Sabado sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid dito sa Iglesia ng Lawag City, SDA Church. Ako po at kasama ng aking pamilya dito po sa Vancouver, Canada ay nagagalak na sa inyo ay maglingkod at isang pagbati po sa inyong lahat na ako'y umaasa at tumadalangin sa ating Panginoon na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan o anuman yung ating karanasan ng buhay ay tayo ay nasa panig ng ating Panginoon. At maraming salamat, Sister Fee, na sa iyong paanyaya, pagbibigay sa akin ng pagkakataon at panahon na maging kabahagi ng inyong pagsamba sa oras na ito. At si Sister Fee po ay isa sa masipag at mabait naming co-worker nung kami po ay magkakasama pa sa PUC, sa cafeteria during that time. So isang kagalakan para sa akin ang sa inyo ay makapaglingkod sa oras na ito na bagaman malayo kami, pero sa ganitong platform ay pwede kami makapagbahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, sa oras na ito, samantala ang aking ibabahagi ang may kinalaman sa pagkasabi sa akin ni Sister Fee na usaping pampamilya ang ating pag-aaralan sa ngayon, ay akin pong pinamagatan ang ating pag-aaral ng The Good Traits in the Family. Yung mga mabubuting likas daw po na sa pambuong sambahayan. Sapagkat tunay nga po na napakahalaga na kung ang ating pag-aaralan ay pangpamilya, samitiin ng ating Panginoong Diyos na hindi lamang dito sama-sama sa buhay o dito sa lupang ito, na tayo isang pamilya, kundi ang mithiin niya ay sama-sama tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ating sikapin na sa tulong ng Banal na Espiritu ay maipamuhay natin yung mga magagandang likas na ito ng bawat bahagi ng pamilya upang maabot natin yung mithiin ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. At aking pinag-aralan po yung aklat ng mga gawa. Na sa tuwing ating maririnig po yung aklat ng gawa, ay maaaring isipin natin doon sa chapter 10 na ito'y isang mensahe tungkol doon sa pangitain ni Pedro. Subalit nais kong ating tingnan yung isang mensahe may kinalaman sa usaping pampamilya sa kapitulong ito. Nang sabi po doon sa verses 1 and 2, at Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those who in need and prayed to God regularly. Kung ating papansinin po dito mga minamahal na mga kapatid sa talatang ito, itong si Cornelio at ang kanyang pamilya. So napakahalaga po yung usaping ito. Kumusta po ang ating pamilya? Sa mga mahalagang likas na ito, una po, he is a devout and God-fearing. Siya raw po ay isang taong masipag sa kabanalan at may pagkatakot sa Diyos. Alam po ninyo mga minamahal na mga kapatid, sa panahon ng ngayon na tayo ay laging busy. Daming trabaho o maaring yung iba naman ay walang trabaho o tamad lang magtrabaho. Pero sa panahon po tayo ngayon na mayroong mga trabaho, ay tayo lagi napansin natin na tayo laging busy. But we need to have time na magkaroon tayo ng pagiging masipag sa kabanalan. Masipag sa gawaing paglilingkod sa ating Panginoon. Na anuman yung ibigay sa ating bahagi, na sa tulong ng Banal na Espiritu ay ating gagampanan. Ito po ang siyang isinagawa ni Cornelio at ng kanyang pamilya. At sila ay may pagkatakot sa Diyos. Yung pagkatakot po sa Diyos ay napakahalaga sapagkat ito'y nangangahulugang sila'y sumusunod
sa utos ng Diyos, o may respeto sa Diyos, o may paggalang sa Diyos. God-fearing. Napakahalaga po nito sa bawat isa sa atin. Ipamuhay natin ito. Ano ba po yung nasasabi doon sa talatang ito? He gave generously to those in need. Sa panahon po ngayon na maraming mga nangangailangan ng crisis, hindi lamang po dito, crisis din po kami dito, kundi ganun din, lalo tigid dyan sa ating Pilipinas. Mayroon ng ganitong COVID, mayroon pang digmaang nagaganap, at bunga nito, tumataas ang presyo ng gasolina, lahat ng economy na apektuhan. Panahon ng crisis, maraming nangangailangan, maraming humihingi ng tulong. Maglaan din po tayo para sa kanila na nangangailangan. At ito po ang ginampanan ni Cornelio. Ano po ang sabi doon? He prayed to God regularly. Lagi raw po siyang nananalangin sa Diyos. Sa isang pamilya, sa isang sambahayan, mayroon nga pong quotation that the family that prays together stays together. Ipamuhay po natin ito na yung ating pamilya na tayo nananalangin sama-sama o lagi tayong magkakasama, nananalangin, mananatili tayong magkakasama. Hindi magkakawatak-watak, magkakasunduan sila. Bagaman sila magkalayo, katulad po ng aming pamilya. Kami po ay from Batangas. So kami magkakapatid sa ngayon ay magkakalayo. Pero nandun, stays together pa rin kami. Sa panahon na mayroon kaming chat, isang sambahayan, nagkaka-chat kami, sama-sama kami doon, nananalangin. Nakatulad ng ginampanang bahagi ng aming mga magulang nung kami habang lumalaki pa noon. Nandun, tinatawag nila kami, tayo'y sama-samang manalangin. Napakahalaga po ng bagay na ito na ginampanan ni Cornelio at mahalagang gampanan din ng bawat isa sa atin. Sa verse 22, ang sabi po dito, He is a righteous and God-fearing man. He is respected by all the Jewish people. Maliwanag daw po dito na siya ay isang taong matuwid, mayroong pagkatakot sa Diyos, at ang isang puntos dito, siya po ay inirerespeto ng maraming mga tao. Kumusta po ang pagrespeto sa atin? Una, ng ating kapamilya. Pangalawa, yung ating kapitbahay. O mga kaibigan natin. Yung respeto sa atin, kumusta? Alam po ninyo, ang isang magandang paraan para makakuha tayo ng respeto sa kanila ay unahin muna nating irespeto rin sila. Sa kung ano sila o anong estado meron sila. Respect everyone and you will gain respect also. Ganyan po ang ginampanan ni Cornelius. At bunga noon, inirespeto siya ng maraming mga tao. At ang sabi pa po doon sa verse 25 and 26, And as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. But Peter lifted him up, saying, Stand up, I myself am also a man. Mapansin po natin dito yung pagkilala ni Cornelio kay Pedro nang si Pedro ay pumasok sa kanyang tahanan. Siya nagpatira pa at sumamba. Bagaman hindi ang pagsambay karapat-dapat na ibigay kay Pedro. At inamin ito ni Pedro na hindi dapat siyang sambahin kundi ang Diyos. Kumusta po ang ating buhay, pamilya na tayo sama-sama sa worship? Yung paggalang, yung pagluhod natin sa ating Panginoon. Meron po ba tayong panahon ng worship sa umaga at worship sa gabi?
na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Opo, sa panahon ng kaabalahan, maaring hindi ito natin nagagampanan. Subalit pagka narinig ninyo ang tinig kong ito ang pabalita ng Diyos sa inyo sa oras na ito. Gampanan natin sa mga susunod na mga panahon. Yung tayo magkaroon ng worship in the morning and in the evening. Sapagkat mahalaga po ito. Yung tayo makarinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo yung istorya ni Marta at ni Maria, di po ba? Si Maria, nandoon sa kandungan, nandoon nakikinig sa ating Panginoong Hesus. Si Marta, abalang-abala siya, busy. Subalit, ang kinalugdan ng Diyos, si Maria na kung saan ay nakikinig sa kanyang salita. Ganun din po ang ating pahalagahan sa ating pamumuhay. Patuloy na magkaroon tayo ng oras ng pagsamba sa ating Panginoon kasama ng ating pamilya. At kung atin pong ito pamumuhay ito, nandun tatayo tayo sa katotohanan. Nakatulad ng ginampanan ni Cornelio nang sinabi ni Pedro, tumayo ka. Siya ay tumayo. Ganon din po sa katotohanan sa ngayon, sa salita ng ating Panginoong Diyos, manghawak po tayo dito. Tayuan natin ito, panindigan natin ito. Yung doktrinang naggagabay sa atin bilang tayo'y matibay na iglesia. Kung mayroon mang mga sumasalungat dito, huwag nating tanggapin, kundi manghawak tayong matibay sa katotohanan ito na binigay ng ating Panginoon. Isa pa pong idinidiin sa atin ng talata doon sa 30 and 31. So Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour, and at the 9th hour I prayed in my house. And behold, a man stood before me in bright clothing, and said, Cornelius, your prayer has been heard, and your alms are remembered in the sight of God. Mapansin po natin dito mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan sa talatang ito, na si Cornelio ay mayroon ding buhay nang siya ay nagfa-fasting and prayer. Fasting and prayer is very important. Kung mayroon po tayong ninanais sa ating Panginoong Diyos, mag-ayuno tayo, manalangin mainam. Sabi ni Ellen White sa kanyang sulat, earnestly pray and be humble in God. He will answer our prayers. At yun po ang sinabi ng Diyos. At bunga nito, palibasa ginampanan nito ni Cornelio, mayroon siyang fasting and prayer. Inalala ng Diyos ang kanyang mabubuting gawa. At ang sabi po doon, God answered his prayers and remembered his good deeds in his sight. Napakahalaga po nito mga minamahal na mga kapatid na samantalang ating ginagampanan yung ating bahagi. Ang sabi doon, aalalahanin ng Diyos ang mabubuti nating ginawa. Ang sabi ng ating Panginoon doon sa Matthew 5 verse 16, I let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Tunay po mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, diyan sa iglesia ng Luwag City SDA Church. Ipamuhay lang po natin ito, yung mga mabubuting likas ng pangsambahayan. Kung ating papansinin po dito, a devout and God-fearing, gave generously to those in need, pray to God regularly, righteous and God-fearing, respected by all people, fell down in worship, standing up for truth, fasting and prayer, and God will answer our prayers, and He will remember our good deeds if we will do it.
So the question to all of us this time is, whom we will serve? And Joshua in his promise, in Joshua in his writings, in Joshua 24 verse 15, he mentioned, choose you for yourselves this day whom you will serve. But as for me and my house, or my household, we will serve the Lord. Piliin daw po natin sa oras na ito o sa araw na ito kung sino ang ating paglilingkuran. Mga minamahal na mga kapatid, tunay na maraming mga bagay o panahon na tayo ay iniukol natin sa ibang mga bagay, sa ibang paglilingkod. Subalit ang paanyaya ng ating Panginoong Hesus sa oras na ito, ibuhos natin sa Kanya ang ating paglilingkod. Siya lamang ang ating paglingkuran. Sa ganang akin at ng aking pamilya, ang sabi po ni Josue, ganon din ang sabi ko sa oras na ito, kasama ng aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon. Naway ganon din po kayong lahat, mga kapatid dyan sa ating iglesia. Manatili na tayo'y tapat at naglilingkod sa ating Panginoon at ipamuhay ang mga magandang likas na ito ng pampamilya upang kung magkaganon, samantalang ang ating Panginoong Hesus ay ginagabayan niya tayo, itinuturo niya tayo sa atin, itinuturo niya yung daan ng katotohanan, yung paraan ng tayo mamuhay sa paglilingkod. Ang mithiin niya ay mamuhay tayo dito, isang pamilya, hindi lang dito, kundi sa buhay na walang hanggan. Naway ipamuhay natin ito. Sa inyo po na mga hindi pa buo sa pananampalatayang ito, habang may panahon pa, maging halimbawa tayo sa ating kapamilya, idalangin natin sila upang kung magkaganon, sama-sama tayo sa buhay na walang hanggan. Kung mayroong pag-aalitan sa ating pamilya, ngayon po ang panahon para tayo magkasundo. Sapagkat ninanais ng Diyos na doon sa langit ay wala na tayong alitan. Ngayon pa lamang gawin natin ito. Magpatawaran, magmahalan sa isa't isa, magkasunduan upang sama-sama tayo doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Sister Fee, sa iyong pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging kabahagi ng inyong pagsamba sa oras na ito. At nawa, ang mga talatang ito na ating napag-aralan, inspirasyon ng bawat isa sa atin sa patuloy nating pag-aaral at pakikinig sa salita ng ating Panginoong Diyos. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. At bago tayo magtapos, nais kong bigyan kayo ng isang pangtapos na panalangin at akin kayong idadalangin sa ating Panginoon. Mapagmahal na Diyos, sa mabanal namin makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, aking dalangin, mahal na Panginoon, ang aming napag-aralan, ang mga mabubuting likas ni Cornelio at ng kanyang pamilya. Nawa ito'y mapamuhay din namin sa lupang ito. Magkaroon kami ng mga likas na ito na makikita ng mga tao upang sila rin naman ay mailapit sa inyong paanan. Mahal na Diyos, kung mayroon mang sambahayan na hindi pa buo sa pananampalatayang ito sa Iglesia ng Lawag City, dinggin ninyo, Panginoon, ang aming panalangin para sa kanila, na habang hindi pa kayo dumarating ay mabuo rin sila sa isang pananampalataya na hindi lamang dito magkakasama na nagmamahalan at nagkakasunduan, kundi ganon din sa langit na bayang inyong pangako. Ingatan ang bawat isa sa amin, pagpalain ang inyong mga anak na ito na nakikinig na inyong salita. At manatili na ang inyong presensya sa naming kasama at pag-iingat ang sinaming maranasan. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin at papatawad sa aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa susunod pong muling pagkakataon at isang kagalakan para sa akin,
ang kayo ay mapaglingkuran. Regards po sa inyong lahat dyan sa ating mga kapatid sa Iglesia ng Lawag City SDA Church. God bless you all.